Sa kalagitnaan ng pag-ulan ay may isang babae na tumatakbo sa daan dala ang kanyang mga gamit pero pilit itong hinahabol ng isang malaking panda. Umabot pa sa nagtatalo na ang dalawa kaya pinagtitinginan na ang mga ito ng mga tao. Pilit kasing pinipigilan ng panda ang babae na bumalik sa China, at sa huli ay nagtagumpay naman nga ito matapos mapawalan ng malay ang babae. Nang araw ding iyon ay may isang lalaki ang naiiyak sa tuwa habang binabasa ang sulat na parating na umano si Ranma. Matagal niyang hinintay na dumating ang araw na iyon kaya agad niyang ibinalita sa kanyang 3 anak na babae ang tungkol doon. Nang mga oras na iyon ay nagluluto ang kanyang anak na panganay na si Kasumi, at sa kwarto ay nagbabasa naman ng libro si Nabiki, habang si Akane naman ay abala sa pag-aaral ng Kenpo. Ipinatawag niya ang 3 para sabihin na kung may isa sa mga ito ang magpapakasal kay Ranma at itutuloy ang pagpapatakbo ng training hall na iyon ay siguradong mananatili ang legacy ng pamilya nila. Ngunit, dahil ayaw sa mga lalaki ay sinabi ni Akane na huwag siyang isama sa pagdedesisyon na iyon, pero sinabi rito ni Nabiki na hintayin muna ni Akane na dumating si Ranma dahil baka sakaling magustuhan umano nito iyon. Habang naghihintay sa pagdating ng mag-ama ay nabanggit ni Tendo na ang dalawang yun ay matagal nang nasa isang training mission, at nitong nakaraan lang ay nanggaling ang mga iyon sa China. Napatanong sina Kasumi at Nabiki kung ilang taon na at kung gwapo ba si Ranma. Pero hindi yun nasagot ni Mr. Tendo sapagkat hindi pa umano nito nakikita ang binata. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng boses na sumisigaw kaya inisip nila na si Ranma na iyon, pero laking gulat nila nang makita ang napakalaking panda. Nawala lang ang takot nila nang ibaba nito ang isang babae na nagpakilala bilang Ranma sa Utume, at nang malaman na iyon na pala ang hinihintay nila ay agad itong niyakap ni Mr. Tendo, pero laking gulat nito nang maramdaman na isa pala iyong babae. Sinuri pa ito ni Nabiki at kinumpirma na 100% na babae nga si Ranma na siyang dahilan para himatayan ang kanilang ama, sapagkat buong akala nito ay lalaki ang anak ng kaibigan. Gayunpaman, tinanggap pa rin nila si Ranma at pinatuloy sa kanilang bahay bilang bisita. Ang kaninang walang interes pa na si Akane ang nag-alok dito na maging magkaibigan sila at isinama rin nito si Ranma papunta sa kanilang dojo. Doon ay hinamon niya ito na magkaroon sila ng konting laban, pero ang lahat ng pag-atake niya ay naiwasan nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naliligo na ang malaking panda, at pagsapit naman ng hapon ay may lalaki ng kausap si Mr. Tendo kaya nagtaka si Nabiki kung sino iyon at kung bakit parehong umiiyak ang dalawa. Hindi nagtagal ay inihatid na ni Kasumi si Ranma sa magiging kwarto nito at inalok na maligo na. Habang naliligo si Ranma ay pumasok si Akane sa banyo at doon ay nakita nito ang hinubad ni Ranma kaya naisip niya na sumabay na sa pagligo nito dahil pareho naman silang babae. Ngunit nang makapaghubad ay natigilan ito nang makita na lalaki na ang nasa loob ng banyo. Agad itong nagtalapi ng tuwalya at lumabas ng banyo, at saka sumigaw ng napakalakas dahilan para marinig ng lahat. Sa mga naghahanap at nagtatanong ng pwedeng panoodin ng mga anime, tamang-tama itong Yusini. Dahil halos lahat ng anime ay andito na, at hindi lang anime ang meron dito dahil meron din ditong movie series at sports. Kaya kung may oras ka at interesado ka ay nasa ibaba lang ang kasagutan, salamat. Napalabas sina Kasumi para alamin ang nangyari at doon na sinabi ni Akane na may bastos na lalaking nasa loob ng kanilang banyo. Habang nagtataka ang dalawa kung sino ang tinutukoy ni Akane ay biglang dumating ang isang binata at nagpakilalang Ranma. Doon na pinaupo ni Mr. Tendo ang kanyang 3 anak na babae para ipakilala ang matalik na kaibigan na si Genma sa Utume, at ang anak niyon na si Ranma. Dahil hindi alam ni Mr. Genma kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag sa 3 dalagita ay inihagis na lang nito si Ranma sa tubig, at doon ng mga iyon nakita na sa pag-ahon ni Ranma ay isa na ulit itong babae. Nay na si Ranma sa ginawa ng kanyang ama kaya gumanti ito at itinulak din iyon sa tubig dahilan para maging pando muli ang anyo ni Mr. Genma. Sinabi ni Mr. Tendo sa 3 na ngayon lang din niya nalaman ang tungkol sa pisikal na anyo ng mag-ama, na nakuha umano ng mga iyon dahil sa delikadong training sa China. Nang makabalik na sa normal ay ipinagpatuloy ni Mr. Genma ang pagpapaliwanag. Nagsimula umano ang lahat 1 buwan na ang nakalipas. Upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng kanilang mandirigma, naglakbay sila ng kanyang anak patungong China upang humanap ng bagong lugar para mag-ensayo. Sa rehiyon ng Mount Quanjing sa China, sa hanay ng mga bundok ng Bayan Kala sa lalawigan ng Qinghai, doon nila sa wakas natagpuan ang alamat na lugar ng pagsasanay ng Josenkyo. Pagkarating doon ay hindi na nila tinapos ang sinasabi ng lalaki at agad na nagsimulang mag-ensayo sa itaas ng mga kawayan na nakabaon sa bukal. Kahit sinasabi nito na delikadong mahulog sa bukal ay patuloy pa rin sila, hanggang sa mapatubog na nga roon si Mr. Genma kaya pag-ahon nito ay isa na itong panda.
Doon palang nasabi ng lalaki na sa bukal na iyon ay may nalunod na panda 2,000 taon na ang nakalipas, kaya kung sino man ang mahulog doon ay mapupunta sa taong yun ang katawan ng panda. Natigilan si Ranma nang marinig iyon at nawala ito sa focus, kaya nang atakihin siya ng kanyang ama ay nahulog naman siya sa bukal kung saan nalunod ang batang babae 1,500 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ni Ranma ang kanyang ama kung bakit sila nagkaganon kaya bigla na lang ang mga itong nagtalo. Inawat ni Mr. Tendo ang mag-ama at sinabi kay Ranma na hindi naman ganoon kakilakilabot ang problema nito, sabay isa-isang ipinakilala ang kanyang 3 anak at sinabing isa sa mga iyon ay pwede nitong mapang-asawa. Ngunit sinabi ni Nakasami na napagkasunduan ng si Akane ang bagay kay Ranma na kalahating babae, sapagkat ayaw ni Akane sa mga lalaki. Gayunpaman, umalma si Akane at sinabihang bastos si Ranma dahil sa nangyari kanina sa banyo, kaya nauwi pa sa pagtatalo ang dalawa dahil nagtuturuan ang mga ito kung sino talaga ang may kasalanan. Pagkatapos ay umakma si Ranma na paalis para bumalik umano sa China at maghanap ng paraan kung paano siya makakabalik muli sa pagiging normal. Ngunit bago umalis ay inasar pa nito si Akane at sinabing wag mag-alala kung nakita man niya ang katawan nito dahil maraming beses na siyang nakakita ng ganoon, at ang totoo ay mas sexy pa nga umano siya kesa rito kapag babae ang anyo niya. Sa galit ay ipinalo ni Akane kay Ranma ang mesa kaya nawalan ito ng malay at binantayan ito ni Nakasami at Nabiki hanggang sa magkaroon muli ng malay. Hindi nagtagal ay bumaba na si Ranma para maligo, pero nang makapaghubad ay hindi alam ng dalawa na nagkasabay pala ulit sila sa loob ng banyo kaya nang makita ni Akane si Ranma ay sinampal niya ito. Sinabi ni Nabiki kay Akane na ayos lang iyon total ay pareho naman umano ang mga itong babae kanina, pero dahil sa katotohanan ng lalaki pa rin si Ranma ay hindi yun matanggap ni Akane. Kinabukasan, maagang nag-exercise si Akane at pagka-uwi niya ay nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng mag-ama. Nagising naman si Nabiki sa ingay ng mga iyon, habang si Kasumi naman ay nakapaghanda na ng kanilang agahan. Nang sabihin ni Mr. Genma na huminto muna sila para mag-agahan ay humirit pa ng isang sparring si Ranma kaya ang ending ay nahulog ito sa tubig. Natawa si Mr. Genma kaya para makaganti ay sinabuyan din ito ni Ranma ng tubig at binato pa ng batsa, kaya napakamot na lang si Nabiki sa kanyang ulo dahil sa ingay ng mga ito. Pagkatapos kumain ng agahan ay sabay na naligo ang mag-ama, kaya nang makabalik sa totoo nilang anyo ay sinabi ni Mr. Genma kay Ranma na kailangan nitong pumasok sa eskwelahan dahil pansamantala muna rin silang doon maninirahan. Nung una ay ayaw pa ni Ranma pero nang yayain na ito ni Akane ay pumayag na rin ito. Habang naglalakad ay binalaan ni Akane si Ranma na kapag nasa paaralan sila ay huwag nitong ipapakita sa iba na magkakilala sila. Tumugon si Ranma at sinabing ayaw din naman niya sa marahas na babaeng katulad ni Akane. Nainis ang dalaga sa sinabi ni Ranma kaya babatuhin sana niya ito ng kanyang bag, nang bigla naman itong kutusan ni Mr. Genma. Ayaw kasi ng matanda na binabastos ni Ranma si Akane na siyang fiancé nito, ngunit sa halip na makinig sa ama ay tinakid pa ito ni Ranma para mahulog sa ilog at magbago ng anyo bilang pande nang sa gayon ay hindi na ito makapagsalita pa. Sa inis ay sumugod si Mr. Genma kay Ranma para gumanti pero hindi niya yun nagawa, kaya ang karma na ang kumilos para sa kanya matapos itong aksidenteng nabasa ng isang matandang nagdidilig kaya't nagbago rin ang anyo ni Ranma. Dahil doon ay sinamahan muna ni Akane si Ranma sa isang klinik para makahingi ng mainit na tubig, nang sa gayon ay bumalik ito sa pagiging lalaki sapagkat hindi umano ito maaring pumasok sa paaralan ng ganoon. Habang naghihintay sa may pinto ay ginulat naman ni Dr. Tofo si Ranma gamit ang isang skeleton, pero nang makabalik si Akane ay napansin ni Ranma na iba ang aura nito sa harap ng doktor. Bago pa malate sa school ay nagpatuloy na ulit sa paglalakad ang dalawa at doon ay ipinahayag ni Ranma ang pagtataka kay Akane dahil ang pagkakaalam nito ay ayaw nito sa lalaki pero nakikipag-usap naman umano yun kay Dr. Tofo. Hindi sumagot si Akane hanggang sa maya-maya pa ay natanong na nila ang paaralan at doon na isinigaw ni Akane na ayaw niya sa mga lalaki bagay na ipinagtaka ni Ranma. Hindi nagtagal ay lumitaw na ang mga pasugad na kalalakihan sa harap nila na isa-isa namang hinarap ni Akane. Lahat ng mga iyon ay may gusto kay Akane pero ayaw naman ng dalaga sa mga ito kaya pilit nitong hinaharap ang mga iyon sa araw-araw bago pa man tumunog ang bell ng paaralan. Ngunit, may isang lalaki pa na may gusto rin kay Akane ang dumating, kaya naman bumaba si Ranma mula sa gate at sinabing hindi niya alam na ganoon pala kasikat si Akane, pero binyantaan siya ng dalaga na lumayo sa taong kaharap nila kung ayaw masaktan. Pagkamulat ng mata ay naintriga ito kung sino si Ranma at kung bakit nito kilala si Akane. Pagkatapos ay nagpakilala ito kay Ranma bilang kapitan ng Furinkan High School Kendo Club. Ito umano ang tinaguriang Blue Thunder ng Furinkan High na si Kuno Tatewaki.
Nagpakilala naman dito si Ranma bilang bisita sa bahay ni Akane kaya ganoon na lang ang pagseselos ni Kuno at agad nitong inatake si Ranma. Hindi naman ito inatrasan ni Ranma. Pero habang naghaharap ang dalawa ay bigla na lang umulan kaya to the rescue si Mr. Genma para walang makapansin sa pagbabago ng anyo ni Ranma. Pagkabalik sa normal ay pumunta na ang dalawa sa kanilang silid-aralan at doon ay ipinakilala na si Ranma sa harap ng mga estudyante bilang bagong mag-aaral. Pero dahil late silang dumating ay pinarusahan sila ng professor sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanila sa labas ng silid-aralan habang hawak ang isang timba ng tubig. Doon ay inalam ni Ranma kung bakit ganoon ang nangyayari kay Akane tuwing umaga, kaya ikinwento ng dalaga na nung simula ng semester ay sinabi ni Kuno sa mga lalaki na kung sino man ang may nais na makipag-date sa kanya ay kailangan muna siyang talunin ng mga yon sa laban. Samantala, laking gulat naman ni Kuno nang malaman mula kay Nabiki na si Ranma ay fiancé ni Akane kaya napatakbo ito sa pasilyo ng paaralan, at nang makita ang dalawa ay agad nitong isinigaw ang tungkol doon dahilan para marinig ng mga kaklase ng dalawa ang tungkol sa engagement. Ngunit dahil sa matinding selos ay agad na inatake ni Kuno si Ranma. Pero sinabi nito na hindi yun ang lugar para maglaban sila kaya tumakbo ito at niyaya si Kuno na sa ibang lugar sila magtuos. Sumunod naman nga si Kuno pero nabigla ito nang mapatalon din ito sa bintana mula sa ikatlong palapag ng paaralan. Mabuti na lang at katapat ng bintanang iyon ang swimming pool, pero kahit ganoon ay bakas sa mukha ni Akane ang pag-aalala kay Ranma. Inisip kasi nito na magiging babae na ulit ang anyo ni Ranma. Pero sa kabutihang palad ay wala masyadong nakapansin dahil nakasilip lang naman sa bintana ang mga kaklase nila. Si Kuno naman ay natigilan at inalala ang nangyari mula nang mahulog sila sa swimming pool hanggang sa may mahawakan siyang dibdib ng babae sa taong nakita niya na nasa ilalim din ng tubig. Gayunpaman, inisip ni Kuno na sa sobrang takot ni Ranma ay nag-iwan yun ng ibang tao bilang kapalit at saka mabilis na tumakas. Nang mga oras na iyon ay may dala ng mainit na tubig si Akane para kay Ranma na nagtatago sa itaas ng puno, nang sa ganon ay makabalik ito sa normal na katawan. Ngunit, mas inuna pa ng dalawa na mag-asaran kaya hindi nagtagal ay nakarating na si Kuno sa kinaroroonan nila. Agad na inihagis pataas ni Akane ang takore para makabalik na sa normal si Ranma, at saka tumakbo para istorbohin si Kuno sa paghahanap. Pero dahil nasa itaas ng puno ay nahirapang kumilos si Ranma. Kaya naman nanatili lang ito sa pwesto habang hawak ang takore, nang sa hindi katagalan ay bigla namang tumama doon ang ulo ni Kuno matapos iyong mapatalsik ni Akane sa laban. Kahit nakabaliktad ay namukan siya ni Kuno at sinabing siya ang babae kanina sa swimming pool sabay tanong kung may nakita ba siyang lalaki na nakatirentas ang buhok. Bilang tugon ay umiling lang si Ranma, kaya mayabang na sinabi ni Kuno na tumakbo iyon dahil sa sobrang takot sa kanya bagay na ikinainis naman ni Ranma kaya binitawan na nito ang pagkakahawak sa takore at saka umalis kasama si Akane. Kinagabihan, habang nagwa-warm up ang mag-ama ay bigla na namang nagsermon si Mr. Genma matapos malaman na si Akane pa ang nag-alaga kay Ranma sa eskwelahan gayong trabaho umano yun ni Ranma bilang ito ang lalaki. Pero dahil naririndi na sa mga sinasabi ng matanda ay binuhusan na lang ito ni Ranma ng tubig nang sa ganon ay matahimik na ito. Agad na pumunta si Mr. Genma sa banyo para maligo pero pagdating doon ay may mga nakasulat na bawal gamitin ang kahit na ano dahil sira pa umano ang mga iyon, kaya naman niyaya na lang ni Mr. Tendo ang kaibigan na sa pampublikong paligan na lang sila pumunta. Habang nakahiga naman si Ranma ay naalala nito kung paano siya tinulungan kanina ni Akane, kaya naman napabangon siya para pasalamatan ang dalaga. Ngunit, nang kakatukan na niya ang pinto ng kwarto niyon ay narinig niya na sinasabi nito kay Nabiki na naiinis umano si Akane dahil iniuugnay ito ng mga kaklase sa manyakas na tulad niya. Dahil doon ay agad na umalis si Ranma habang sinasabi na hindi niya napasasalamatan si Akane, pero nang pababa na sa hagdan ay hindi nito napansin ang pataas na si Kasami na may dalang isang timbang tubig. Sa gulat ay aksidenteng naihagis palikod ni Kasami ang dala niyang timba kaya bumuhos ang laman niyong tubig sa magkaibigan na Noy katatapos lang maligo. Dahil doon ay mas pinili na lang ni Mr. Genma na manatiling panda hanggang sa kinabukasan. Nang araw na iyon ay sabay na muling naglakad sina Akane at Ranma papasok sa paaralan, at nang makarating sa gate ay humanda na agad si Akane sa pakikipaglaban sa mga kalalakihan. Hindi makapaniwala si Ranma na ganoon ang eksena ng buhay ni Akane tuwing umaga bago pumasok sa school, sabay napaisip kung ano na ang nangyari kay Kuno. Nang mga oras na iyon ay nasa rooftop ng paaralan si Kuno at iniisip naman ang babaeng anyo ni Ranma. Maya-maya pa, habang nasa loob ng silid-aralan ay nabanggit ni Nabiki kay Kuno na kilala niya ang babaeng nakatirintes, kaya naman naisip ni Kuno na padalhan yun ng isang liham ng hamon. Iminungkahi ni Akane na huwag nang sumipot si Ranma, pero pinag-isipan iyon ng binata hanggang sa mapagdesisyonan nito na harapin si Kuno.
Sa kanilang pagtatagpo sa itinakdang lugar ni Kuno ay inakala ng babaeng anyo ni Ranma na maglalaban sila, pero laking gulat nito nang bigyan siya ni Kuno ng bulaklak sabay alis at sinabing mahal siya nito, bagay na labis na ikinagulat ni Ranma.